Magandang umaga po, Alex Aguilar. Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo. Good morning po, Sir Alex. Eto nga sir, magkakaroon ng pagtaas sa contribution ng pag-ibig starting Feb 2024. Tuloy na po ito, sir. Wala nang atrasan. Wala na po. After 4 decades po, ngayon po ay inaanunsyo po natin, pinapaalam po natin sa ating mga miyembro na finally adjust po natin yung ating contribution rates simula po sa susunod na buwan. Magkano pong magiging increase, sir, nitong contribution para sa mga members ng pag-ibig? Okay, para po sa madaling komputasyon, mula po sa 100 na minimum contribution rate ngayon, ay gagawin po natin siyang 200. So ang savings po ng isang miyembro ay magiging 200 at ito po ay tatapatan din ng 200 po ng kanilang mga employers. Ito pong desisyon na ito ay ating pong narating pagkatapos po ng mahabang konsultasyon sa ating mga employers at ating mga representante ng mga manggagawa. So parang technically, magiging times 2 po siya. Parang ang ginamit nyo from 100 magiging 200 both for the employers and their employees. Opo, DJ Tacha. At ang magiging resulta po nito, dahil madodoble po yung contribution rates ng ating mga miyembro, ay madodoble rin po yung kanilang mga benepisyo sa ilalim po ng pag-ibig. Tandaan po natin na forced savings po itong pag-ibig. Hindi po katulad ito ng ibang contribution na parang premium. Sa pag-ibig po, lahat po ng kino-contribute natin, ang contribution ng employer, yung sa manggagawa, ay binabalik po lahat yan kasama po ng dividendo. So, nagtatatlong beses po yung ipon po ng mga manggagawa sa Pag-ibig Fund. So ganun po pala yun, sir? Sinasabi niyo po ngayon, mas magandang serbisyo ang ibibigay dito po sa mga members ng Pag-ibig. To be exact, sir, para po saan talaga itong increase na ito? Saang aspeto mararamdaman ng mga members ng Pag-ibig yung kagandahan ng serbisyo ng Pag-ibig pagka nagsimula na po itong pagtaas ng contribution next month? Okay, unang-una po, dalawa po ang objectives ng Pag-ibig po, ano. Unang-una yung kanyang forced savings, yung provident nature po ng pondo, na kung saan binibigyan po ng programa ang mga miyembro nito na at yung kanila pong iniimpok na savings sa ating pondo ay pinalalago sa pamamagitan ng dividendo, pagbibigay ng dividendo. Pangalawa, yung kinikita po o yung kasama po yung kinikita at contribution ng mga manggagawa, ginagamit po yan upang ipupul po natin yan at ipahiram para sa murang pabahay po para sa ating mga miyembro. So sa dalawang aspeto pong ito ay amin po na pag-aralan na kailangan na pong magtaas ng contribution. In fact, mula po noong 2019 nung sinimula namin yung pag-aaral, dapat po 2021 nagkaroon na po sana ng adjustment. 40 years na po mula po nung may takda, hindi po nagbago yung contribution rates po ng Pag-ibig na 100. Tinakda po yan noong 1986. So dapat po, nung sana'y 2021 ay i-implement na po natin yung adjustment. Dangan nga lamang po ay nagkaroon ng pandemic. Kaya po ito ay na-postpone po ng 3 beses mula 2021, 22 at 2023. Noong 2023 po, nakiusap po ang mga employers na ipagpaliban muna yung pagtataas dahil nga po nagre-recover pa po ang marami sa pandemic. Kaya po, ngayon lang po nating taon siya i-implement. Ito rin po ay bilang pagkilala po dun sa kahirapan na dinala nung pandemic. Kaya po hindi natin agad ipinatupad po yung increase. So, ibig sabihin, doble rin po pala yung magiging savings nitong mga members natin. Sa kanila talaga ang punta po nito. Opo, meron po tayong isa po doon sa programa yung nabanggit ko kanina, yung Provident Maturity. Oo. Sa ngayon po, kung 100, after 20 years, mag-mature yung iyong ipon, ikaw ay makakatanggap ng mga 86,000 lamang. Pero dito po sa adjustment, nakikita po natin na after 20 years, ay 172,000 po. So madodoble po yung iyong naiipon, kasama po yung dividendo. At bukod po dyan, meron po tayong programang tinatawag na multipurpose loan at calamity loan, na kung saan yung halimbawa dati ang average loan po ay 22,000, magiging madodoble, magiging 44,000 po. So yan po yung mga dagliang benepisyo na mararamdaman ng ating mga miyembro
kapag katuparan po natin itong increase na ito. Oo. Sir, another question. Kung sakali ang isang miyembro talagang hindi kakayanin yung dagdag na kontribusyon for pag-ibig at hindi niya na kayang hulugan yung kanya pong mga dati nang naihulog sa inyo, paano pong magiging sistema doon? Once po na makapaghulog ang miyembro, mag-stay po sa kanyang account yan doon sa tinatawag natin na total accumulated value. Mm. Halimbawa, yung sinasabi mo na hindi na siya makapaghulog dahil Opo. nawalan po siya ng trabaho, o kaya Trabaho. na-displace po siya, o kaya Mm. nagsara yung kanyang employer, Mm. maari pong sa oras na magkaroon siya ng kakayahan na maghulog, itutuloy niya lang po yon. Hindi naman po namin siya sisingilin doon sa mga panahon na wala po siyang kakayahan na maghulog. So hindi obligado yung mga hindi pa kaya for this increase na talagang maghulog po kung sakali man na Kung hindi wa- kakayanin. Kung wala lang po siyang trabaho o kaya Mm. siya po ay temporarily na lay off. So, Mhm. yun lang po yung pagkakataon na I-allow. excuse po siya sa pagbabayad. Mhm. Magandang i-ano mo diyan, Chacha, dito kay Sir Alex muna din para mailatag at maunawaan ng ating mga self-employed, mga taxi driver for example. Ano ba kaibahan ng Pag-ibig Fund sa SSS? Okay, salamat po sa tanong na yun, Sir Ted. Ang SSS po ay pension po siya. Yung kanya pong benepisyo ay matatamasa mo po after po ng iyong retirement. Dito po sa Pag-ibig, magmiyembro ko po ngayon, immediately po maaari ka na makapag-housing loan. Bagamat ang SSS ay meron din pong salary loan, meron din pong salary loan si Pag-ibig Fund. Sa oras po ng pangangailangan, halimbawa emergency needs po ng ating even mga self-employed, mga OFWs, yung mga informal sector, maaari po silang dumulog sa Pag-ibig at mag-avail po ng mga financial assistance packages na available po ngayon. So, pension fund, hihintayin din muna yung iyong retirement age before mo mapakinabangan ito. Ikay naghuhulog-hulog and then may kaukulang komputasyon yan. Kapag nagkaroon ka din ng disability, pwede mo rin makuha ito for SSS. Ang Pag-ibig, basically, provident fund po ito. Yes, sir. Okay, Tama po yan, Opo. kasamang Ted. Okay. Sa SSS, Immediate go ahead, sir, go ahead. Opo, sa Pag-ibig po, yung sistema niya po ay kung ano yung hinuhulog mo, kung ano yung lahat ng hinulog mo, kasama yung employer counterpart, yan po ay pinalalago namin, nilalapatan po natin yan ng karamtang dividendo at yun po ay makukuha mo lahat upon retirement. Hindi po yan tingi-tingi na makukuha mo after your retirement. Sir Sige, Ted. so ano ang kaibahan naman sa usapin po ng pagbabayad sa SSS, dinidemanda, kinakasuhan ang mga ang mga hindi nagre-remit ng counterpart ng employer. Sa Pag-ibig, ano pong sistema? Ganun din po, kasamang Ted, binabantayan din po natin yung mga employers kasi under the law, sila po yung inatasan na magkaltas ng contribution sa sweldo ng ating mga miyembro at yung paglalapat ng kanilang counterpart. At yan po ay dapat nire-remit po nila buwan-buwan sa Pag-ibig. Ngayon, kung meron pong mga kasama tayong mga employers na hindi po tumutupad doon, sila po ay pinapaalalahanan natin ng 3 beses at kung hindi po sila tumalima ay doon po magkakaroon ng sinasabi nyo kanina na maaari po sila makasuhan. Pero kasamang Ted, kunin ko po itong pagkakataon na ito na pasalamatan yung mga employers natin, lalong-lalo na po ang Employers Confederation of the Philippines. Kasi po nung sinangguni po namin sa kanila ito, ay sila po ay pumayag naman agad. Kaya hindi po kami nahirapan na ipaliwanag sa kanila kung bakit po natin kailangan i-adjust yung contribution rates po ng ating mga miyembro. Hindi po mandatory ito na contribution. Mandatory po siya sa lahat po ng manggagawa, OFW, sa private sector, sa government sector, sa ating kasundaluhan, pati po dun sa mga other working groups sa informal sector po. Oo, mandatory na dapat magpamiyembro sa Pag-ibig. Yes, sir. Tama po kayo, kasama. Pag hindi pag hindi po nagpamiyembro, anong gagawin niyo doon sa employer? Meron po ang sistema po, pinapadalan po natin sila ng mga notices at kung hindi po sila susunod after the 3 notices, maaari pong magsampa po ng kaso ang Pag-ibig Fund laban po sa kanila. Pero gaano kayo ka-active po doon, Sir Alex? Dahil
may mga kumpanya, ito regardless whether contractual, whether ito ay casual na mga empleyado? Opo, ang basic rule of thumb po, sa unang araw, unang buwan ng iyong empleo, regardless whether you're contractual or regular, ikaw po ay mandatorily covered po ng pag-ibig. Oo. At kailangan ka po i-report ng iyong employer. Okay, pero sir, as we speak now, ilan itong mga empleyado? Mga malls, mga sales lady dyan, mga, opo. opo, itong mga contractual po sa mga kumpanya. Contractual as in halos every 3 months nag-renew ng kontrata. Opo. Wala namang mga pag-ibig po. Ang gaano kayo ka-proactive doon, Sir Alex? Salamat po dun sa paalala ninyo, Sir Ted. Sinusuyad po namin yan. Alam niyo po ang ginagawa namin. Kinukuha po namin yung listahan sa mga munisipyo ng lahat ng mga may business permits. Kaya alam po natin kung sino yung mga nag-nenegosyo. Kasama na po dyan yung sa loob ng malls, yung mga tiyangge. Aaminin po namin sa inyo, medyo mahirap po kasi yung mga nasa tiyangge, papalit-palit. Pero buwan-buwan po, sinusuyod po yan ng ating mga marketing at enforcement teams. Pag nakuha po natin yung mga pangalan ng mga business establishments, ay nilalagyan po natin ng sticker yan kung sino yung hindi registered. At yan po ay patuloy po nating minomonitor buwan-buwan. Sige po. So sir, kapag ikaw ay nagmiyembro ng pag-ibig, hindi ka naman nag-avail ng housing loan, kumbaga hulog lang ng hulog hanggang sa dumating ka sa anong age ito na retirement sa inyo? 55 or 60? 65 pwede mo na... po ang mandatory. Ay, sorry po. Sorry po. Opo. Ilang taon po ang inyong retirement? Okay, 65 years po yung mandatory retirement kasamang TED. Pero yung maturity po ng pag-ibig ay 20 years. Okay. Pag ikaw ay 20 years na naghuhulog, halimbawa nagsimula kang magtrabaho ng 20 anyos, pagdating mo ng 40, naka 240 contributions, maaari po mo na pong makuha yung iyong savings. Lump sum po yun? Lump sum po yun. Okay, sige. So, assuming nga po na hindi ka nag-avail ng anumang loan, para ka lang naglalagak ng nagde-deposito ng pera. And eventually, yung halaga nun tumutubo dapat. Tama po. Apo. Halimbawa po, halimbawa 20 years, Sir Ted, ako niyan, more or less 86,000 at 100 pesos per month. Ngayon, madodoble po yan, magiging 172,000 po yung ipon. Dito sa bagong rates po natin. Opo. Sir, tapos ito hong mga housing loan na ito na inyo pong ibinibigay sa mga miyembro po ninyo, ano limit nito? Ano po ang... Okay, meron ho ba itong minimum o limit, sir? Ang maximum po natin ay 6 million po, Sir Ted. Wala po siyang limit. Sa pag-ibig po, maaari ka pong humiram, pambili ng lupa, pambili ng kondo, o kaya pang patayo po ng bahay kung may lupa ka na. O pwede rin pong pang pa-remodel ng inyong bahay. Kung gusto nyo magdagdag ng kwarto o ng kusina, maaari po kayong humiram sa pag-ibig pang paggawa. Ano po ang interest rate ito? Depende po sa haba kung haba ng panahon na gusto nyong bayaran. But on the average po, it's around 6%. Meron po kaming subsidized rates for minimum wage earners na 3%. Sir Ted, buong pagmamalaki ko po sasabihin na kami po, ang pag-ibig po ang pinakamababa pagdating po sa pautang sa pabahay. Opo. And gusto ko rin po sanang i-share sa inyo na almost 42% po ng lahat ng pautang sa pabahay sa ating pong bansa ay care of pag-ibig po. Okay. Kamusta ho naman ang pagbabayad nila sa mga umuutang? Okay po, mataas po ngayon ang ating payment, where over 90% po ang ating active or yung mga number po ng nagbabayad ng nasa tamang panahon. Okay. Wala kayong car loan daw? Wala nga ba, sir? Wala po. Ang pag-ibig po ay kailangan po lahat po ng investments namin. 70% investments po ay para po sa pabahay. Opo, pabahay, pero meron din po kayong mga calamity loan or salary loan? Correct po. Sir Ted, meron po tayong tinatawag na multi-purpose loan at calamity loan. Every year po, around close to 50 to 60 billion po yung pinapahiram po natin sa over 2.5 million members po
sa cash loans. Okay, papaano daw ho yung mga galing sa kumpanya and then naging self-employed na lang, papaano daw ho sa pagtutuloy ng remittance ng contribution? Sabi po ito ng ating Um, tagapakinig. Marami pong paraan, pwede po silang mag-remit ng contributions nila online, mag-activate lang po ng kanilang virtual account. Mhm. So pwede po sila ring magbayad o mag-remit ng kanilang savings sa mga partners po natin, katulad ng pwede ko po bang banggitin yung Mhm. mga GCash, yung mga Mhm. remittance partners like mga Palawan, 7-Eleven, yung mga ganun po. Opo. So, pwede pong kumbaga pamiyembro ako, ang aking contribution, 200 piso lang kapag self-employed ako o kinakailangan 400 din? Okay, dalawang klase po. Halimbawa, for the professionals po, pag self-employed, yung mga abogado, accountants, doktor, naayon po sa ating batas ay kailangan nilang i-shoulder yung employer counterpart. So 400 po sila. Pero dun po sa mga halimbawa, individual payers, yung mga kapatid po natin na mga manggagawa sa informal sector, 200 lang po yung kanilang savings rate. Okay, sige. So, sir, kung sakasakali po, maganda nga no, na magkaroon ho tayo ng ilang pang mga talakayan dito para makatulong din po kami sa inyo sa pagpapalagana po ng informasyon. And I think ang pag-ibig yata proactive dyan sa ganyang mga kanilang patalastas, no? Yes. Sa atin and lang yata wala. maglalagay na yan sina Sir for sure. Kasi para sa mga kapatid natin nakikinig sa atin ngayon, akala kasi nila pag-ibig is housing lang, sir, no? Opo. Pero ang ibang mga kapatid natin, naglalagak ng pera sa inyo na parang time deposit sa bangko kasi maganda yung interest rates ninyo. Kilala din po kayo doon. Opo, ang binabanggit niyo po, DJ Ma'am Chacha, ay yung amin pong MP2 program. Yan, meron yan si Savings Seth. program po natin yan, Sir Ted, para po yung time deposit, 5 Oo. years po, makukuha mo na. Oo. At meron pa pong premium yan na 0.5% sa dividendo. Halimbawa, ang dineclare po nating dividendo, in the last 5 years po, 6% ang average. Mhm. So sa MP2 po, 6.5 po. Mhm. It's tax-free po yung kanyang kinikita, kaya na ma-mark up pa po yung 6%. Opo, opo. May mga patanong lang dito, open pa raw daw po para po sa mga staff natin. Last na lang, sir, yung pong loan ninyo, kasama rin daw yung mga gusto magpa-solar ng bahay, pwede raw pong i-loan yan sa inyo? Magpaano daw? Magpapa-solar daw po. Solar. Dati raw po kasi meron yung mga gusto magpa-solar ng bahay. Mag-upgrade sa bahay mo. Opo, yung solar, yung para po sa mga meron po tayong programa dyan. Kasi it's either dun sa home improvement loan po, pwede po yan. Pwede rin po sa multi-purpose loan. Mhm. Pwede rin po yan dun sa home equity appreciation loan. Opo. Kung ikaw ay may bahay na at gusto mong humiram, meron kang pangangailangan, pwede po kayong magdagdag dun sa inyong existing loan. Okay, sige po. Sir Alex, ano lang ho, no? Mawalang galang lang. Ang pag-ibig po ay hindi tumatanggap ng anumang pong sustento o equity mula sa gobyerno, di ho ba? Wala po, Sir Ted. Hindi ang purely po ang nagsusustento po sa Pag-ibig Fund ay mula po sa contributions ng Okay. ating mga miyembro, mga Opo. manggagawa at kanilang mga Opo, opo. employers. Ang pag-ibig po ay GOCC. Tama po. Opo. Mawalang galang lang, sir. Kapag po bumagsak ang pag-ibig, sinong sasaluho sa inyo? Sir Ted, ang Pag-ibig Fund po ay government guaranteed po. Lahat po Yan, ng opo. kanyang financials ay government guaranteed po. So, At Sir Ted, sorry po. So meaning po, ito lang po kasi ito ho yung magandang tanong eh. 'Di ba? Because you trust, no? Pera mo ito, pinagkakatiwala Yes, mo. oo. Ang tanong diyan, parang 'di ba, parang PhilHealth, no? May Yes. subsidy ang gobyerno. Oo. Insurance po naman yung health insurance, 'di ba? Parang SSS din. Tama. Ang tanong diyan, kapag po bumagsak ito sa mga usapin na ayaw mong mangyari, 'di ba? Sa mga usapin po na hindi po naman inaasahan, no? Ang tanong, sino gagarantiya doon sa nilagak mong pera kasi nga nag-avail ka ng kanilang magandang interest daw o kaya ano mangyayari sa inihulog mo? Kapag po bumagsak ang pag-ibig, sino po sasalo? Okay, naayon po sa batas, ang sasagot po sa Pag-ibig ay ang pamahalaan po ng Pilipinas, ang Republic of the Philippines po, dahil meron po siyang government guarantee. So lahat po ng mga ipon, halimbawa mangyari po yung sinasabi nyo na
wag naman sana ay sasagutin po ng pamahalaan. At Ayun. kasamang Ted, Sir Ted, gusto ko po sana ring i-share sa inyo that for the last 11 years, ang Pag-ibig po ay unqualified opinion po from COA. So ang Opo. ibig kong sabihin, Mhm. ang COA po, palagi po tayong binabantayan, sinusubaybayan at binibigyan po tayo ng guidance sa tamang pagpapatakbo po ng ating Opo. finances. Opo. Kaya makakaasa po kayo Mhm. na in good hands po ang contributions ng ating mga miyembro. So ang Pag-ibig po dahil GOCC ay nagbibigay din naman, nagre-remit no ng dividendo sa gobyerno. Sir Ted, hindi po tayo nagre-remit sa National Treasury. Ang kita po ng Pag-ibig ay purely po nire-reinvest sa kanya negosyo at binibigay po ang kita nito bilang dividendo sa ating mga miyembro. Ayun. So yan ang pagkakaiba doon sa ibang GOCC. Siyan po ang laman ng inyong charter, the Law Creating Pag-ibig Fund. Tama po kayo. Ayan, para maliwanag tayo ha. Opo, kumbaga kwentas klaras tayo dito. Importanteng tanong yun eh. Sino gagarantiya? Estado. So kapag estado ng garantiya, obligado ang gobyerno na saklolohan ito kung sakasakali nga na maharap sa matinding pagsubok. Kung sakasakali lang naman, Oo, pero para alam po ninyo. Ito, Okay? last na lang po. Sige. Walang problema sa funding ngayon ng Pag-ibig. Wala pong kinalaman yun sa pagtataas ng contributions by next month. Wala po, DJ Tatcha. In fact, by February or this year or March this year, magiging 1 trillion na po tayo ang level po ng assets natin. Malayo po ang Pag-ibig sa pagkalugi at ang pangako po ng management at ng board sa inyo at sa lahat ng ating mga members ay patatakbuhin po natin na maayos ang ating pondo. Ay, sana nga po. Sana nga po. Sige po. So, Sir Alex, salamat sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. At muli po, kami naging katuwang po ng inyong pong tanggapan at mismo ng Pag-ibig Fund para po sa pagpapalaganap ng informasyon sa mga Pilipino. Salamat, Sir Alex. Salamat po sa pagkakataon, Sir Ted, Ma'am DJ Tatcha. Malaking pasasalamat po mula sa pondo. Apo. Thank you, Pag-ibig Fund Deputy CEO for Member Services. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.